So, once na may panel ka na naka-create, pwede na tayo maglagay ng mga text box sa loob niya. So, i-move nyo to. I-hover nyo lang tong anchor na icon na nakita ninyo. Pwede nyo siyang i-resize. Pwede natin itong habaan. Actually, pwede natin itong baguhin. Pin ko lang. Pwede i-pin itong properties para hindi na rin mawala. Pinin ko to ng panel 1. Then yung form natin, i-rename ko rin ng student FRN. Then ang pangalan ay student information. So, makapalitan na yung kanyang form name. So, change ko lang yung back color into white. Ayan. Para kitang-kita yung mga text box natin. Try ko lang baguhin yung radius. Hanapin ko lang yung wait lang. Shadow style. Okay. So, change ko yung panel na may gradient. Delete natin ito. May gradient na panel. Gradient panel. And shadow style. Anyways, change ko na lang din yung back color into red. Then copy ko. Okay ko dito. Then lagay lang din ako ng text box. Guna text box. Kung gusto niyo siyang ilagay sa center ng panel is hold shift yung sa keyboard, then click nyo tong align center. Oops. Pintakin lang din natin. Medyo nipisan ko lang. Then lalagyan ko siya ng placeholder sa loob. Lalagay ko is first is the student number. Baguhin ko lang yung border radius into 10. Pag sobrang curve, pwede nyo naman gawin 5 lang.
Then, copy and paste ko to. Best practice is to always change the name to student number txt. Ito ay for first name. And copy and paste. Ito naman ay last name. Copy and paste. Actually, pwede tayong maglagay ng combo box. Ito, combo box. For selection of gender. Check ko lang kung pantay sila. Pantay na. Then, dito sa items, pwede kayo maglagay dito ng select gender. So, baba niyan ay male, female, and others. So, others. Then, dito, start yung index natin sa 0. Yan, para select gender agad yung makita. Then, yung for color, pwede natin kunin yung kulay nito. For color. Ito, yung kulay na to. Then, lagay natin dito. Ito na. Ito ko nalagay sa for color. Yan. Then, ito, ang font na ito ay kulay. Change ko lang din ito to 9. Then, lagyan ko lang isa space. I think okay na yan. Then, add pa ako ng, rename ko muna to. To gender combo box or CMB. Yan. Try ko lang. I-offset. Para pumantay lang siya dun sa pangalan ko ba?
Offset ko. 5. Ayan, pantay na siya. Subukan ko lang i-start. Check ko lang yung itsura. Ayan. Close ko ulit. Then, add ako ng ibang panibagong text box. Then, i-rename ko to as age. Then, dito, papalitan ko sa itaas. Name, age, txt. Then, I put another button or another element na button, which is gradient button, para medyo maganda siya tignan. Yan. Dito mo na konti. Then, rename ko lang to as clear. Then, baguhin ko to. Lagay ko clear btn. Pati font, baguhin ko na rin. Gagawin ko lang siyang bold. Yan. Para madali siya makita. Then dito, gagawin ko siyang vertical. Para nasa baba yung pink. Then nasa taas yung blue. Then, maganda rin siguro kung i-rounded natin ang konti. For the reduce 5. Testing natin, run. Yan, okay naman siya. Pwede nyo pang palitan yung font niya. Medyo dikit-dikit kasi yung itong ganitong font style, no? Gawin ko muna sa hello. Yan. Then, diitan ko yung sukat. Yan, okay na yan. Then, run ko. Yan, okay na siya. Purpose ito, pag may nag-fill up dyan, then, gusto nyo i-baguhin yung nakasulat, click ko lang tong clear para magbura lahat ng details. Then, add pa ako ng iba pang button. Ito ko na lang siguro ilalagay. Isa pa. Isa pa. Ayan, pantay lang natin. Ito gusto ang pantay. I think, okay na siya. Try ko lang i-group. May group pa dito. Ang pantay na siya. Ayan. Ito, ang pangalan nito ay magiging add. Then, ito naman ay update. Then, yung last natin ay delete. Change ko rin yung pangalan niya to add btn. Ito naman ay update btn.
Ito naman ay magiging delete btn. Then always save your work.